morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay ko ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig. Walang hanggang pagmamahal mo sa akin.
sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y lagi nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Pinatawad niya ako sa kasalanan ko. 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 Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Para po sa lahat ng mga nagdududa kung mahal nga sila ng Diyos, mahal nga tayo ni Kristo. Oo, pinatawad. Tapos ang maganda doon, kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo. Never, mga kapatid, na nakarinig tayo ng sumbat sa Panginoon. Kaya, thank you, Lord. At maraming salamat sa bago nating artist. Yes, opo. Bagong singer. Sabi ni Dave, umpisa na daw ng bagong singing career ni Sister Vivian. Thank you, Lord. Sige po. Tayo po'y mananalangin muna bago tayo magsimula. Dalawa kayo. Sinong magpa-pray? Sige po, tayo manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa pagmamahal mo sa aming lahat. Tunay, Panginoon, na napakasarap po ng pag-ibig mo sa aming lahat at napatawad mo ang aming kasalanan. Ngayong araw pong ito, Panginoon, gamitin mo po kami sa pagpapahayag ng iyong salita upang ang lahat po ay ma-nourish spiritually. Salamat po, Ama, at ikaw po ang manguna sa aming lahat mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos po ng Saturday edition po ng Good Morning Jesus. Salamat po, Ama. Samahan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun, sabi ni Sister Marla, mahal tayo ni Jesus forever. Yes. From Tugigaraw. May nagmamahal sa'yo, Marla. Si Lord. Siyempre, si Lord. Oo, may forever kay Lord. Mars, punta kami dyan. Dalin mo ulit kami dun sa Santa Ana, ha? Kalaw, Kalaw ba yan? Kalaw Cave. Mag-shoot tayo dyan, Sister yeah. Marla. Oo. Tapos dyan kami ulit matutulog sa'yo, ha?
Hindi ko nasasama si Sister Sally para hindi na magsunog ng tsaka si Butch. Naalala pa, no? Oo. Baka masunog, baka iba na naman daw masunog sa bahay niya eh. Okay. Thank you, Lord po. Blessed Saturday sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa Comfy, Illinois. Si Sister Trining, ang ating ever faithful na kapatid na naghihintay palagi. Malayo man siya, malapit din. Pilit niya ring mararating. Mama, sabi mo. Kasi laging una kaya siya. Present lagi. Hindi lang basta present. Nauuna pa siya sa mga worker. Kaya naghihintay na siya. Pagtunog ng tunot, di ba? Pagtunog ng tunot, wala pa yung iba nating manggagawa, pero siya, andito na. Yan ang anytime daw, sabi ni Marla. Mars, pwede bang isama ko ulit siya? At saka si Marla, si sige Butch? sige na. Hindi na ako magsusunog, hindi na. Hindi na hawak ng post. Thank you, Lord. Sa araw po na ito, mga kapatid, bibigyan na po natin ng conclusion ang ating series tungkol sa passion. Siguro naman po, sa 2 linggo na nagturo tayo tungkol sa passion, bumalik na yung alab ng ating pag-ibig sa Panginoon. Ano po? Pag hindi, wala na rin po kaming magagawa. Kapag hindi pa, pero I'm sure, sa mga narinig po natin na pagbabahagi ng ating mga kapatiran, para tayong mga posporong sinindihan ulit, mga kapatid. Kaya po sa araw na ito, 2 po ang ating topic ngayon. Kung papaano muling ipadama mong muli ang alab ng pag-ibig mo, Jesus. Naalala ko yan. Ipadama mong muli ang alab ng pag-ibig mo, Jesus. Aking nadarama, ako'y nalalayo sa'yo, Panginoon. Ipadama mong muli ang alab ng pag-ibig mo, Jesus. Hinihintay ko kahapon yung Teka lang, hinihintay ko kahapon yung keyboard ni Arnold, di ba, bago kumanta. Nung pinakinggan ko yung replay, hindi naman pala naka-line in. Ngayon. Sige nga. Oo, kahapon wala ring keyboard Ipadama mong muli ang alab ng pag-ibig mo, Jesus. Bilisan natin konti. Ipadama mong muli ang alab ng pag-ibig mo, Jesus. Aking nadarama, ako'y nalalayo sa'yo, Panginoon. Ipadama mong muli ang alab ng pag-ibig mo, Jesus. May secret weapon kami nandun. Kaya kami nagbe-blend. Oo. Good morning, Nanay Huling at kay Sister Tess Francisco. Okay, mag-umpisa na po tayo, mga kapatid, para po sa ating 2 topic ngayon na pang-conclude na natin nung ating series na Passion. Pangunahan muna tayo ni Sister Jen. Ayan, good morning, Jesus. Habang inaaral po namin natin, simula pa po nung umpisa, nakakatuwa pong alalahanin talaga na ang Christian life po ay, sabi nga dun sa binasa ko, is filled with mountain peaks and valleys. Di ba yung mountain top experience, high na high ka. Pero pag bumaba ka sa baba, medyo, yun nga, nawawala humihina yung passion. Pero natutuwa ako dun sa sinabi nabasa ko isang article, ang sabi nga, in each season of life, we experience different settings. Yun nga, minsan mataas ang energy mo, minsan mababa. But God wants us to allow our mountain peaks to fill us with passion. Na kapag bumaba tayo dun sa valley, meron tayong paghuhugutan ng passion ulit para hanggang sa maka-climb ulit tayo for a new mountain. At nakakatuwa po kasi nga, as we experience yung iba't ibang uri ng panahon, di ba, kagaya niyan, nung bagong Kristiyano tayo, ang sabi nga, meron tayong passion for new life. Yun nga, yung pinatawad yung kasalanan natin, yung bigat ng problema natin, nawala,
Ganon, nung bagong Kristiyano tayo. And habang tumatagal po, we do our Christian duties. Nagbabasa tayo ng Bible, nagpipray tayo, umattend tayo ng mga fellowship. At patuloy yon. At dumadating nga yung sinasabi nating panahon na medyo humihina yung lingas. Parang sa pagluluto sa tungkuan. Pagka yung tungko. Yung tungko, yung ano yun? Lutuan ng kahoy, tungko daw po yun. So, parang ganon, yung pagka wala na siyang apoy, nagiging uling na siya. Ano ba yun, yung humihina na yung fire niya wala. So, dumadating po yun. Pero ang maganda po, meron tayong pag-aaral na we are always cultivating our passion for God. Katulad po ng mga naibahagi na ng ating mga kapatid. At sa akin nga po, ang napili ko po kasi, paano ko ma-ignite, paano ko palilingasin ang aking pagkahumaling sa Diyos. Kasi narinig ko si humaling kasi sa Tagalog ng passion. Actually, yan talaga yan. Intense kasi dapat kaya humaling Kaya paano ma-ignite yung pagkahumaling mo? Dati in love ko talaga kay Lord Paano daw mapapalingas uli? Nung sinabi sa amin, sabi ko, ang gusto ko fellowshipping with the believers. Kasi pag naririnig ko sila, na nagkakaroon ako ng passion. Pero nung binasa nga namin, ang isa po ko pong nakita ay by witnessing. Yung po palang witnessing, sa sa dictionary, puro negative. Sabi doon, yung sa legal terms, yung sinasabing, witness ka sa isang crime. Pero tinignan ko sa biblical principle, ang witness po kasi is someone who sees something amazing or important. Di ba yung, ang ganda ng rainbow. Nakita mo, witness ka. And if this person begins to share what they have seen, we call this person as bearing witness. Ang galing-galing ng ginawa ni Lord. Bearing witness ka na. Nasi-share mo na yung ginawa ng ating Panginoon. At si Lord, sa Acts, di ba? God wants a group of witnesses. Noon nga nag-ascend siya, ang daming nakakita. So, lahat ng nakakita na yon, napatunayan nila na lahat ng ikinwento ni Jesus Christ sa kanila, totoo. Sabi ni Lord, mamamatay ako, 3 araw lang, babalik ako, tapos pupunta ako sa langit. Nakita nilang lahat yon. And naging witness po sila. Ang isa pong Greek word ng witness ay martus. At ang sabi nga po dito, it means one who has seen, heard, or knows about the Lord Jesus Christ and is willing to stand up for that belief. At tayo po yun, mga kapatid. Napatunayan na po natin yan for almost 39 years. Ang tatapang na po natin na ipahayag ang karanasan natin tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So, paano mo mapapalingas yun? Una nga, passion for God is developed by spending our time in getting to know Him more. Pagising mo pa lang sa umaga, sabi nga ni Ninang Rhea, nagtataas na ng kamay. Thank you, Lord. Diba? Alam mo kasi na ang buhay mo ay galing sa Kanya. Sa pagkain, thank you, Lord. Sarap ng ulam. So, nakikita natin si Lord, na-experience natin siya in our daily lives, at nakikita natin siya sa paligid natin. Lagi nga nating sinasabi, nakikita ko sa iyo si Kristo. O, di ba? Sabihin niyo po sa mga katabi niyo na nanonood ngayon, nakikita ko sa iyo si Kristo. Dapat po, as witness, makita po natin si Christ sa mga visible, dun sa mga kausap natin, kaharap natin, at maranasan natin yung pag-ibig niya. At kapag kaganon, mga kapatid, hindi yung pagising pa lang umaga, hindi na makita si Lord. So as Christians po, mga kapatid, dapat po, ma-witness tayo muna yung unang maka-witness. Kasi lagi naman po nating nababasa yun sa pagbabasa natin ng Word of God. Kaya dapat na-experience mo natin yung binabasa natin. Naalala ko nga po yung kanta ng mami. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoong Jesus. Nakita ko ang kalwalhatian mo, Panginoong Jesus. Aking nadama ang kagandahan ng pag-ibig mo sa akin.
nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoon. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo kung nakikita ang liwanag ni Kristo. At pangalawa, bearing witness, magti-testify ka na. Ay, di mo makita, walang ilaw. Yan. Nakatalikod daw. Yan. Sabi nga, bear witness, magti-testify tayo. Yung sharing Jesus to others. Share natin kung anong ginawa ng Panginoon sa atin, di ba? Pagka may nag-share sa atin, halimbawa, pray mo nga yung ganito. Ay, oo sis, ganito lang gawin mo kasi ganito ginawa sa akin ni Lord. So, habang nag-share ka, napapolish yung Christian gifts mo sa pamamagitan ng bearing witness. I-share natin yung ginawa ni Lord. Pinatawad yung kasalanan natin. Yung ang awit ni Brother Jeff pa yun. Dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan, nabago ang takbo ng buhay ko. At yun nga, sabi, ano bang ginawa ng Panginoong Jesus? Namatay siya, napako sa krus, namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit. Iniwan sa atin yung kanyang banal na spirito para tayo ay makapag-serve enthusiastically, para tayo ay gabayan, para tayo ay ma-empower, and to make us remember kung ano yung mga naituro na niya sa atin. Pangatlo nga po, surround yourself with passionate people. Yung ang kausap mo, laging si Lord. Kasi po, ang passion is contagious. Sabi nga, pag nagdikit ka ng apoy, pag nagposporo ka, kaya nga lumaki yung sunog sa California . Kasi, yun, ang tawag nun? Kumakalat. So, passion is contagious. Kaya, pagka doon ka sa mga passionate people sumama, magiging passionate ka rin kay Lord. Sabi nga po, if you are surrounded by negative, pessimistic people, who suck the passion out of you. Yung alab na alab ka, tapos merong biglang nagsalita. Di ba? Biglang merong nagbully. Who will leave you feeling defeated? Iiwanan ka nun na parang talo. Sinabihan ka lang niya negatively, pero ikaw pa rin ang iniwanan niya pag pinansin mo siya. Feeling defeated and weighed down, it will be hard for you to cultivate your passion for God. Ang maganda doon, kailangan ready ka. Puniin mo yung sarili mo ng pag-ibig ng Diyos para yung nagbubuli na yon ay madala mo sa passion mo sa ating Panginoon. Let us increase our passion for God by having a heart for His love. Sa Christian life po nating lahat, at ito naman po ay ngayong napapag-aralan natin yung discipleship, nabasa ko rin yung isang article tungkol kay Dwight Moody. Ang sabi niya, kasi meron po silang evangelistic crusade sa parte ng London. Tapos nagstay sila sa hotel. Meron po siyang 3 taong tinawag. Ang sabi po niya, tingnan mo yung mga tao sa park. Anong nakikita mo? Sabi ng isa, mga nag-grocery, mga namamasyal, ganon. Yun yung mga sinabi nila. Tapos sabi ng isang lalaki, sabi niya, ikaw, Mr. Moody, anong nakikita mo? Napaiyak po siya. Kasi ang nakita po niya, mga kaluluwa, maraming kaluluwang pupunta sa impyerno kapag hindi nila nakilala si Kristo. So, yung po, di ba kaya ang mame, kapag naghihingalo na yung tao, talagang pipilitin niya kahit anong oras pupuntahan niya, sasabihin lang niya, mahal ka ni Lord, tawagin mo si Jesus, tanggapin mo siya bilang Diyos, ganun po. Kaya nga, para po ma-ignite yung passion natin, tandaan po natin, gusto ni Lord kasi lahat tayo makaranas ng buhay, naganap at kasiya-siya. Kaya nga sabi dun sa ating, dun sa Romans 12 nga, never be lazy, huwag tayong tatamad-tamad. Kasi kailangan ng katabi mo ang magliligtas sa Kanya. Kailangan niyang ating Panginoon. Kaya nga, di ba, hindi pa siya dumadating. Kasi kung iisipin po natin, anong tawag nun? Nung last 2020, may COVID, maraming namatay.
ngayong 2021, meron, di ba, ewan ko, hindi ko kasi pinanonood yung pangalawang, ano yun, strain ba yun? Hindi ko po kasi na masyadong naiintindihan yun. Pero ano pa rin, subject pa rin ng tao talaga sa death. Kaya lang ang maganda, dapat maipakilala natin. Kailangan mas passionate tayo ngayong ipakilala ang Panginoong Jesus sa lahat ng tao. Yon. Kaya ang akin po, witnessing, kailangan talagang i-witness mo. Maranasan mo yung experience, maranasan mo yung pag-ibig ni Lord at yun ang ibabahagi mo sa kapwa mo. Nung pong umalis kami, iba-iba yung settings. Nakasama po namin si Brother Roger at saka si Sister Leia. Actually, magkakasama po kami dito. Pagka po inassign kami sa mga sasakyan, so iba-iba na naman yung kasama namin. Nakasama po namin yung mag-asawa So nagkaroon po kami ng fellowship with them sa loob ng sasakyan. At ako po'y natutuwa sa pananaw ni Brother Roger. Meron po kami pinag-uusapang tao. Pero nakita ko po sa kanya kasi na gusto niya na magkaroon ng ibang pananaw si Sister Leia. Bagamat si Sister Leia po kasi lagi namin kakasama sa Sisters of Faith. Pero meron, syempre hindi naman po ganun. Lahat kami, hindi po kami, ang tawag nun, yung may madaling matuto. Meron din naman po. Kaya lang, may mga instances na lagi po kaming nadadapa. At natutuwa po ako sa pakikipag-fellowship ko sa kanila. May natutunan kami. At yung nag-witness sila, nag-witness din kami. Ayun, na-polish po yung aming, tawag niyan, God-given gifts para lalong makapaglingkod sa Panginoon. Thank you, Lord. Ayan. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba that there is almost nothing that reignites your passion more quickly po than a conversation na nagli-lead sa Panginoon. Pansinin niyo po, kung gusto niyo maging fresh, kung gusto niyo maging masaya, sino ang mas maligaya kapag ka na-share mo si Lord sa isang tao? Yung tao bang sinyeran mo? Ikaw. O yung nag-share? Pansinin niyo po, ikaw yung umalis ka nang naghiwalay kayo ng taong sinyeran mo, nang akala mo na-refresh yung na-rejuvenate ka. Oo, kasi po, the joy of the Lord is my strength. Kaya pagka alam mo na natuwa ang Diyos dahil na-share mo siya sa iba, lumalakas ka. Kaya kung minsan nangihina po kayo mga kapatid, baka nagkukulang tayo dito sa part na ito, sharing your faith to others. Kasi kung walang nag-share sa atin before, baka wala rin tayo dito. So, ipasa rin natin. Sa Psalm 96 verse 2, ang sabi doon, each day, tell someone that He saves. Psalm 96 verse 2. Palagay ko ito yung kay Mader na scripture niya, one soul a day. Ang panuntunan ni Mader, di ba? Psalm 96:2, each day, tell someone that He saves. Baka doon po tayo nagkukulang, kaya parang nanlalata tayo. Hindi po, sa aming mga manggagawa, actually, hindi counted yung prayer meeting namin eh. Kasi lagi-lagi na yun. Ano na yun? Automatic yun. Given na yun na kapag kagantong araw, yung ganitong prayer group makikinig sa'yo. Pero i-share mo ang Diyos dun sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord. Yun po ay isang pinakamabilis na mag-ignite ng passion ng isang Kristiyano. Tell someone about Jesus. Ayan. Sa pangalawa naman, Sister Sally. Thank you, Lord. Dito naman po sa akin, natuwa din po ako dito nung sinabi nga po ni Sister Ria na ano ba sa iyo, paano ba nai-ignite yung relationship mo kay Lord? Hanap kami ng hanap. Pero sabi niya, eto bagay, maganda to. So, ang binigay niya po sa akin nga yung Matthew 5:6, sabi po doon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sabi kasi nga po dito mga kapatid, maraming tao, sabi dito, one of the main attitude missing from the life of us now a day is hunger and thirst for righteousness. Kasi sa panahon ngayon, mga kapatid, marami tayong mga, ano ba ibig sabihin ng hunger, di ba? Alam naman natin ito yung nagugutom. Ano yung thirst, pagkauhaw. Pero dito po, sabi nga po kasi pag-aaralan natin ay tungkol sa how to ignite
So, isa daw po pala ito sa maraming tao na kaya minsan, sabi nga ni Taria, minsan nanlalata kasi baka nga kulang sa pagkain. Minsan nangihina, baka nga hindi nourished talaga, hindi tama ang pagkain niya. So, dito sa binigay po ng ating Panginoon, napakahalaga po pala na sa bawat tao ay meron tayong hunger and thirst for righteousness. So, ano po ba ibig sabihin ng hunger and thirst, mga kapatid? So, sabi po dito, to hunger and thirst after righteousness means you want to live a godly life. You have a desire, longing for God. So, di ba kaya nga po may awitin tayo sa Psalm 42. Yun yung ano natin, di ba? As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Yung pong ang desire niya po palagi ay to do the will of God and to worship the Lord. Meron pa po isa, Psalm 63. O God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you, like a dry, worn out, waterless land. My soul is thirsty for you. So puro po yung pagkauhaw sa Diyos. At alam naman po natin lahat, mga kapatid, na ang bread of life ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pero tingnan din po natin, mga kapatid, dito, sabi nga, the right attitude to ignite our relationship with God is that one should help to hunger and thirst for righteousness. Importante ito. Compare po natin sandali lang po sa physical. Di ba ang tao pagkagutom, karamihan ano po ba ang kalagayan nito? Mainit ang ulo. Di ba? Minsan hindi makapag-isip ng tama. Kasi gutom ka di ba? Kaya nga minsan may mga taong nawawala sa sarili. Di totoo to, di po ba, Sister Ree? Oo, yun. So, yun yung mga kalagayan mga taong nagugutom. Same thing, pagka kasi sinabing hunger and thirst, ito yung desperate, para bang yung kailangan matugunan yung pangangailangan mo sa physical. Same thing with our spiritual life para tali. Meron ako na-discover lang po, natuwa po ako dito sa Proverbs. Proverbs 27 verse 7. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot pukyutan. Ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. So imagine niyo, sa taong gutom, kahit ampalaya papatulan, kakainin niya yung, di ba, kasi sa tao ayaw pagka mapait. So nakita natin yung hunger, importante pala to yung pagkagutom. Pero saan ba tayo nauuhaw? Sabi po dito at ilang araw na po nating napag-uusapan na hindi tayo sa worldly things na mauuhaw, kundi mauhaw tayo lagi doon sa salita ng Diyos at kung ano yung pinapagawa ni Lord. Yun yung, meron nga po ditong test Kasi natuwa lang ako dito, hunger and thirst test. Ito nga po yung, di ba sabi nga dito, to live a godly life. Tapos yung desire natin, alam nyo kahit pala yung iniisip mo pa lang, i-desire mo na lagi na, Lord, ito, alam ko magbibigay po to ng kaluguran sa iyo. Yung lagi na lang to, paggising sa umaga, ano ba yung inuuna natin? Siyempre, ngayon tayo, alam ko lahat tayo dito talagang, ako din na bless ng husto. Dahil talagang yung, kailangan yung passion natin sa paglilingkod, passion natin sa ating relasyon kay Lord, must be the first. Ano nga ba yung ginagamit mo, Tari? Hindi first kundi talagang siya yung the only, siya talaga yung uunahin mo sa buhay mo above all else, di ba? Siya talaga. So, meron nga test dito, sabi dito, natuwa lang po ako. Sahin ko lang po, Are you willing to spend the time studying God's Word? Ano ba tayo? Tayo ba ay may desire ba tayo lagi tuwing umaga? Kasi di ba sabi nga pag hunger and thirst, to live a godly life, to do God's will, longing natin lagi si Lord. Willing ka ba lagi na unahin mo talaga magbasa ng salita ng Diyos before anything else? Tapos sa witnessing naman, are you willing to share the word of God to your family and loved ones?
Alam niyo, napakarami na pong pamamaraan ngayon. Kung hindi man po natin maabot dahil malayo ko, merong pandemic, use the media, itong cellphone, message natin sila ng Word of God, padala natin lagi yung salita ng Diyos sa kanila. Tayo ba ay meron bang hunger and thirstiness na ito ay magawa natin sa ating mga kapatid? And third po, are you willing to spend time ministering to the needs of others so that they become empowered by the witness you bring and surrender their spirit to God with a finality that says that, what must I do to be saved? So tayo ba ay talagang, pagka ba nasi-share natin yung Word of God sa kanila, hindi tayo, minsan kasi parang, kung ayaw niyan, wag na. Hindi po. Kailangan po, kung ano po yung naranasan natin sa Panginoon, ay ganun din po ang maging naisin natin na ang lahat ng mga mahal natin sa buhay ay maligtas din po. Kaya tayo po, sabi doon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Yun ang maganda, Tari, natuwa ako doon. Yung mga longing mo, yung mga kakulangan sa buhay mo, kapag inuna mo ang Panginoon, kapag yung sa buhay mo, desire mo, yung longing mo ay laging kay Lord, pupunuin tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo aandap-andap yung ating pag-alab ng pag-ibig kay Lord. Kasi lagi kang naugugutom, lagi kang nauuhaw sa salita ng Diyos. So, napakaganda na, kasi araw-araw nararanasan naman natin yun, nagugutom tayo, di ba, nauuhaw. So, ganun din pala sa ating relasyon sa Panginoon. Lagi tayong hunger and thirst for righteousness. Sapagkat ang pangako ng Diyos, we will be filled. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Kagaya nga nung nasabi natin kanina, yung passion nito o yung you are hungry and thirsty after righteousness, intense craving ang tawag. Yun yung sinasabi kanina ni Sister Jen. Ang intense craving, kailangan yan masatisfy mo. Otherwise, hindi siya titigil. So yun yung sinasabing passion dito. At yung kay Sister Sally naman, yun nga, meron kang intense craving to be freed from the power of sin if you hunger and thirst after righteousness. Ayaw muna ng kasalanan. Ito yung kapag ka nakagawa ka man, hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakahingi ng tawad o kaya hindi natatanggal yung guilt feeling sa'yo. Hindi ka papayag. Halimbawa, mayroon kang nakasamaan ng loob kanina. Hindi ka papayag na matutulog ka nang hindi kayo nagkakaayos. Yun yung mga taong hungry for righteousness. Gusto nila makawala dun sa power of sin, mga kapatid. Kasi ito yung mga taong alam nila yung weaknesses nila eh. Alam din nila that they can go on the wrong direction anytime. Ina-admit nila yon. At yun ang gusto nilang ma-overcome. Kaya nga yung desire for victory over sin, masyadong importante sa mga tao na nag-hunger for righteousness. Hindi ito yung mga taong sinasabing pagka nakagawa ng kasalanan, okay lang. Tapos makita mo, ang ligaligaya pa rin niya, ang saya-saya pa rin niya. Ang isang taong nag-hunger for righteousness, kapag ito'y nakagawa ng mali, merong something na nararamdaman siya sa puso niya, hindi mabalik yung kaligayahan niya. Nalulungkot siya kasi na-fail na naman niya ang Panginoon. Yun yung mga tao na ito. Ang pangalawa naman po, ang buhay nila ay marked by the Spirit, yung fruit of the Spirit. So yung una, ayaw nila, gusto nilang makawala sa power of sin. Pag nakawala sila dun sa power of sin, etong mga tao na to, ang gusto naman nila, mag-manifest sa buhay nila yung mga fruit of the Spirit. Gusto nila palagi na maging kahawig sila ng Diyos. Kaya pinapractice nila yung fruit of the Spirit, evident sa buhay nila. Itong mga fruit of the Spirit, nagmamanifest hanggang sa sila ay makonform to the image of God na gusto nilang gayahin. Ito yung mga tao na yon. Tapos, ito pa rin yung mga tao na ang gusto nila, ang mga tao sa kapaligiran nila ay magkaroon din ng same experience. They wanted the people around them to have harmony with God.
Kaya nga minsan kapag ka nakita nila dapat naman, wag mo na, tigilan mo na yan. Ito yung mga tao na mahilig magsabi ng, wag na mo nang gawin yan. Tama na yan. Ito na lang ang gawin mo. Ano ba naman? Hindi sila nagagalit mismo dun sa tao, but they wanted the people around them na makonform din to the image and likeness of God. Kaya pag may nakikita siyang tao sa paligid niya na gumagawa ng kasalanan, o kaya merong mga attitude na hindi maganda or tama, ang bilis-bilis niyang sabihan na, huwag naman ganun. Baguhin na natin yan. Sana, hindi po dahil sa righteous siya, ha? Hindi. Kung hindi, gusto rin po niya na yung mga taong nakikita niya at yung mga taong nakapaligid sa kanya ay nag-hunger din after righteousness para makonform sa image ng ating Panginoon. At ang sabi niya, ang pinaka-reward, they shall be filled. Filled with what? Filled with the power na that will enable you na talikuran ang kasalanan at magtagumpay ka sa kasalanan. You will be filled, ang sabi doon, mga kapatid. Ibig sabihin, magtatagumpay ka doon sa ninanasa mo. Kung ang ninanasa mo maging kagaya ng Panginoon, magtatagumpay ka doon. Ang sabi rito, kung ang ninanasa mo hindi na magkasala, magtatagumpay ka rin doon. Kasi you run after it pinupursige mo siya Hindi mo kasi pwedeng hindi mo siya pursigihin. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, conscious effort on your part. Sadyain mo siya, mga kapatid. At ang pangako sa ating blessing, you will be filled. Kaya, thank you Lord, mga kapatid. That sums up our series ng ating passion. After nito, kung may mga nagawa tayo, kung may mga mali tayong nakaraan, move on, mga kapatid. Baguhin mo. Tapos kung meron kang gustong mabago sa relasyon mo sa Panginoon, kailangan meron ka ring baguhin na mga yung hindi mo ginagawa na dapat mong gawin, umpisahan mo na. Yung mga ginagawa mo na hindi mo na dapat gawin, talikuran mo na. At doon ka makakakita ng pagbabago. Kasi kung wala ka ring binabago, wala ka rin makikitang resulta na bago. Sabi ko nga sa inyo, insanity daw nga po yun. Na hindi mo naman binabago yung tas nag-expect ka ng different result, hindi po pwede. So, thank you Lord po mga kapatid. At alam ko po, ang mga kapatiran natin na nakikinig sa atin ay kasama natin at kasabayan nating lumalago dahil kasabayan din naman natin silang nakakatanggap ng pagpapala na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya, thank you Lord po mga kapatid. Sa susunod na mga araw, abangan nyo po ulit kung ano ang ibibigay naman sa atin ng ating Panginoon. At alam ko, lagi yang bago. At laging masarap kasi the steadfast love of the Lord never ceases, diba? They are new every morning. Kaya hindi pwedeng, narinig ko na yan. Hindi pwede mga kapatid, bago ng bago, araw-araw. Ayan, thank you Lord. Para naman po sa ating mga may birthday sa araw na ito, Sister Sally. Okay, today is your birthday, Sister Sasa de Guzman. Happy birthday, Sarah! Happy birthday, Sister Sarah. Sasa, yung ano nga pala niya yun. Tama. Kasi tinatanong nila sino daw si nga Sasa. pala. Sino daw si Miss Sasa? Si Miss Sasa po ay si Sister Sarah de Guzman na anak po ni Mr. Celso de Guzman. Tama. Happy birthday, Sarah! Sister Eileen Villavicencio Quezon. Ng ating Lipa. Lipa Outreach. Lipa Outreach. Meron pang isa. O, di ba? Antayin mo siyang umikot. Tama si Leichin Sister. Capis. Sister? Leichin Capis. Ayan. Leichin Capis. Leichin Capis. Taga saan si Sister Leichin? Anak ni Sister Merced. Laia. Anak ni Sister Mersing. Ha? Neri. Sister Okay. Neri. Sister Happy Neri. birthday. Happy birthday sa inyo, mga kapatid. Kantahan natin sila, Sister Jam. Yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday, mga kapatid. Thank you, Lord. At I'm sure may celebration time mamaya, di ba? Birthday ni Sarah eh. Ay, wala nang surprise. Thank you, Lord. Okay, oo. Para sa ating memory verse of the week, ito po ay nasa Psalm 42 verse 1, Minister Arnold. Ayan. Aawitin po natin, Psalm 42 verse 1 at may kinalaman to sa passion na pinag-aaralan Tama. natin. Sige, Nold. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Alam niyo kung nanlalamig kayo, paulit-ulit yung awitin yan, mga kapatid. Mamaya lang umiiyak na kayo dahil iba, ibang dating nitong na to, awitin na to, Thank you, Lord. Para naman po sa ating new song, Sister Jen. Ayan, para sa ating pong New Song of the Week, ito po ay composed by Sister Connie Caudilia, arranged by Brother S.J. Garcia, and interpreted by Minister Arnold Pangilinan. At ang pangamagat po nito ay, In You, O Lord, I Trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your will. To you, O Lord, I offer my prayer. To you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them to lead.
Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, for you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. I will always trust in you. Parang maiiyak ka pala dyan sa kanta ni Sister Connie, no? Tapos yung pagkakanta ni Minister Arnold, nakakaiyak. Oo nga. I will always trust in you. Ayan. Thank you, Lord. Ngayong araw na to, mga kapatid, ito po ay, di ba, Monday and Saturday ay intended for the witnesses for Christ. Kaya ito na po yung ating GMJ on the road. Mga kapatid, pinagpe-pray po namin sa mga darating na linggo kung saan naman po ang ating punta. Ayan. Pero ito po ay naganap yung GMJ on the road last week. O this week lang ba yun? This week lang pala, ano? Opo, ito po ay sa Pilgrim's Dream sa Louisiana. Kaya i-welcome po natin ang ating kapatid, si Brother Bernie and si Pastor Alex. Good morning, Jesus! Hallelujah! Oh, mga kapatid, nandito kami ngayon sa isang lugar. Oh, yung Sister Pritz, yung mga taga Baguio. Dito sa lugar ngayon na kasama ko si Brother Bernie. Brother Bernie, bati ka naman sa ating mga kapatid at kwento mo yung yung ating lugar ngayon dito na ano bang climate natin ngayon? Malabagyo ba? Hallelujah! Malabagyo. Amen! 20 to 22 degrees. Nako! So, hindi naman nag-iinggit. Brother Burns, mga kapatid, again, good morning sa news at sa ibang bansa. Excited lang kasi yung klima dito ay napakaganda at yung itong kapaligiran namin bundok, Brother Burns, ang oxygen, kaya yung aking energy ay lumalakas, ano ha? Sobra oxygen dito. Sige mga kapatid, magdarasal muna tayo bago tayo magsimula sa ating Witnessing for Christ. And this morning, ang kasama natin ang ating Brother Bernie, ang ating coordinator, ang ating covenant member, at yung kanyang mga lugar na pinagdarausan din ng prayer meeting. So let us pray. Hallelujah. Lord, lahat po ng magaganap ngayon, pawang papurit parangal para sa iyo lamang. Manguna po kayo sa amin dalawa ni Brother Bernie. May the words of our mouth
and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord Jesus, our rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Brother Burns, batiin mo naman yung ating mga kapatiran at yung nasa heart's desire mo ngayon dito sa ating Jesus on the Road. Hallelujah. Okay, magandang umaga sa ating mga kapatid, sa Comfy Family, sa aking pamilya, no, sa aking mga anak at sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak. So, nandito kami ngayon ni Pastor Alex para maibahagi sa inyo ang magandang balita sa Panginoon. Amen. Oo, hindi na ako magpapatumpik-tumpik mga kapatid Alam ko namang tayong lahat itong 2020 ay nako. Iba't iba ang ating mga karanasan. Pero tatanungin ko muna si Brother Bernie yung kanyang, alam ko nakalabas na dito at nagsisimula na naman yung kanyang mga proyekto kay Lord, yung mga dreams, so on and so forth. Pero bago yan, gusto ko munang ma-reminisce ni Brother Bernie itong 2020 at ano ba ang mga naging karanasan at paano ba ang pagkilos ni Lord sa kanyang buhay. Brother Burns. Okay, maganda naman ang binigay sa atin ng Panginoon kasi nung nagkaroon ng pandemic, no, nagkaroon naman kami ng pagkakataon para ituloy ang project. So, thank you Lord dahil kahit pandemic tayo, nakagawa pa rin tayo na i-continue natin ang magandang project dito. No, kasi matagal na rin nating inaasam-asam to na matapos tong project na to. So, by this time, ongoing, pero may isang portion pa na pwede nang gamitin. At siguro by February, April, magaganon, March, may maitapos na dito at magagamit na. So, thank you Lord at hindi tayo pinabayaan ni Lord. Bagamat umuulan-ulan, kaya medyo naalintala yung paggawa. So, ngayon, medyo ready na tayo at by April, makapagbukas na tayo mga 3/4, no? Mga ganon ang matapos natin sa project ito, Pastor. Okay. Brother Burns, alam ko na katulad din ng mga maraming mga anak, mahigpit ba yung mga anak mo pag ikaw ay lumalabas? Ilang buwan ka atang hindi nakakalabas noong pandemic. Salamat sa Diyos at kami nasharean mo ng blessing ng mga kamanggagawa nung nakaraang weekends. Alam nyo mga kapatid, tuwan-tuwa kami dahil ngayon lang uli kami nakalabas ng mga manggagawa. Nag-celebrate nga ng pagpapalang birthday ni Sister Ria at kami nakasharean nagpagpapala ni Lord dito sa lugar ni Brother Bernie. Pero siya rin naman, ang kanyang mga anak, kamusta ba pagka yung pandemic ba, hindi ka rin pinagbabawa? Strict ba mga anak mo? Medyo, hindi naman, pero natatakot lang sila pag galing kami sa labas. Kasi, siyempre, ingat din sila, ingat kami sa bahay, ingat kami sa mga katulong, ingat kami na pag lumabas sila, kailangan, bago tayo bumalik sa ating, kung mag-day off man sila, may rapid test tayo. Lagi. Kaya minsan, siyempre ingat lang at saka siyempre dasal din na huwag tayong maging affected sa ganong virus na kumalat sa pamilya. Amen. So yung protocol din pala natutupad. Tsaka Yes. alam ko na itong lockdown, sabi mo nga, nagkaroon kayo ng bonding ng inyong family. Maiba naman ako ng alam ko na almost every day ng lockdown, meron kang day 1, day 2, at nakakatuwa naman mga kapatid kasi hindi lang naman si Brother Bernie, ang mga Kristiyano, pag binuksan nyo ngayon ng kanilang mga Facebook, meron silang mga verse of the day, word of the day, at ako nga tinitignan ko, nasa 200, na ba yung 198. Bilang na bilang niya yung kanyang araw na siya na lockdown. Kaya meron siyang word din. So kung 298 kahapon, ngayon 298. Ano Yes. ba yung 297 na word mo? Yung sige. Yung tawag nito. Yan ba yung awit 42? Awit 42. Pakibahagi Yan, mo naman trust sa in the amin. Lord. Yan. Hallelujah. Oo, yung pananabik sa Panginoon. Yan, Hallelujah. longing for God. Kasi
siyempre wala na tayong prayer meeting ngayon. Hindi na tayo nakapag halubilo sa ating mga pastor, workers na pumupunta lagi sa ating lugar na pinagdausan ng prayer meeting. Siyempre, yung Word of God medyo humihina ang dating. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-share na imbis na mag-prayer meeting, so nag-counter ako na anong dapat kong gawin na magkaroon ako ng Word of God. Kaya araw-araw tuloy, nakakatanggap ako ng Word of God. Kahit wala tayong prayer meeting, lalong lumalakas ang presensya ng Panginoon kasi araw-araw nagkaroon ako ng Word of God. Na dati, once a week, mayroon tayong prayer meeting. So once a week, minsan, yun lang ang word mo. Ngayon, araw-araw. So bilang na bilang yon. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat hindi ito tayo maging maayos. Kaya ang word of the Lord ay nagbibigay ng kalakasan sa akin habang may pandemic. Kaya bilang na bilang yan dahil alam ko kung meron man dumating sa atin na sakuna, meron ding pang-counter si Lord dyan na lalabanan niya yung mga ganon na hindi maka-affect sa atin. Amen. Mga kapatid, yung Psalms 42, yun yung as a deer panted for the water, so my soul longeth after thee. So yung pala yung ang message nga, tayo, we are longing to meet our God. There must be a desire to have fellowship with our Lord Jesus Christ. Amen. At ayon nga sa iyo ay nagagawa mo to sa pang-araw-araw na pagpo-post mo ng Word of God. Una, binigay sa iyo na there must be, kasi meron dito, Brother Bern, 4 na letter D. Di ba nakuha mo yung 1 to 2? 1 to 11 dito. Pero bago yung word mo for today, sabi mo nga, saan ba yung word mo for? Proverbs 3, 1 to 2. Ay, 1 to 5 na ata. Oo. Pero, Brother Bernie, meron dun sa mga kapatid, pag-aralan nyo to nga, ang nasasaad dito sa Psalms 42, 1 to 11, ito'y nahahati sa 4 na D. Sinabi mo na yung isa, yung desire to meet God. Alam mo, nung nandito kami, hanggang ngayon, nandito pa rin naman kami, nung weekends, di ba? Hindi, nung ano ba? Kailan ba yon? Basta nung nakaraang linggo, di ba nung nakita mo yung mga manggagawa, ano yung nasabi ng puso mo? Ayun, tuwan-tuwa ako kasi ngayon ko lang sila balik nakita dati. After nung COVID, di ba? Yung March. Takal na nun. 10 months. Oo. Alam nyo, parang nung nandito kami, parang piyesta. So yung desire mo ba na ma-meet mo ang ating Panginoon Diyos, and the desire, sabi nga ni David doon sa sanctuary niya, parang naglolong siya na kailan kaya ako makakapunta sa fellowship? Di ba sabi mo? Ayun din ang nangyari kay David. Oo. At yung pangalawang D, ito yung kanyang disposition of humility kasi, di ba? Yung pag tinuloy nyo mga kapatid, sabi niya doon, meron siya sinabi dyan, yung kanyang tears daw, day and night, at yung mga nagaganap. Alam ko, nagkaroon ka rin ng deep, hindi naman guilt feeling, di ba sabi mo, dati ang mga nagtatrabaho, ang dami-dami, tapos ngayon, paano na yung kanilang trabaho nung nag-lockdown? Would you like to share yung disposition na ginawa mo? Dispositions means yung saloobin sa pangyayaring ito. Si David din, meron siyang saloobin doon sa kanyang mga, namimiss niya yung kanyang mga nasasakupan noon na nasa temple. That is the historical background. Di ba sabi mo nga nung nagkaroon ng lockdown, paano na yung mga nagtatrabaho sa iyo? Would you like, ano ba yung mga naging ni-reveal sa iyo ni Lord na dapat na gawin? Okay, una, siyempre marami tayong binubuhay na mga workers sa iba-iba't establishment na naging kliyente natin. So it's about nasa 17,000 workers. So medyo worry ako kasi siyempre mawalan sila ng trabaho. Ilan na lang, from 17,000 down to nung una naging 3,000 lang. Mabuti ngayon medyo nag-increase dahil bukas na yung ibang mga restaurant, naging 4,000. So inisip ko yung iba pang mga hindi pa nakakapasok.
Pero nagpasalamat naman ako sa Panginoon dahil sabi ko nga, magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil hanggang ngayon, wala naman akong narinig na talagang hirap na sila. So, ibig sabihin, nakapag-survive naman sila sa awat grasya ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. No? At nagkaroon kami ng skeletal scheduling na para mabigyan din ng schedule yung iba pang wala pang trabaho. Kaya sabi ko, kung wala kayong trabaho, tawagan nyo lang ako or inform mo kami dahil meron naman kami kahit paano ma-assign sila sa kung saan man sila marami pa naman ngayon nangangailangan na rin. No? Kaya thank you Lord kami kasi yung pag nasa Panginoon ka, ano man ang mangyari dito sa mundo, hindi ka yung worry talaga. Dahil dito, pagka Christian ka, meron kang malalapitan. Nandyan si Lord na huwag kang mag-alala. Meron siyang salita na ipinagkaloob sa iyo na huwag kang mag-alala kung ano man ang mangyari dito. Yan ay, not permanent na pagsubok yan. O ano man. Not permanent yan na yan ay malalagpasan natin. Alam naman niya, mayroon namang nangyayari din na maganda. Una, luminis yung ating palibot. Gumanda yung ating mga karagatan, gumanda yung hangin, oxygen dito, lahat. Tapos nagkaroon ng control, basta may paglilinis din na ginawa si Lord. May purpose naman si Lord kung bakit nangyari sa buhay natin to. Kaya kung nakakay Lord tayo, basta magtiwala ka lang at hayaan mo na si Lord na ayusin ang mga ganong pangyayari. Amen, amen. Si David din, nagkaroon siya ng disposition sa loobin o papapasya na we are all in need of God. So, when things are happening in our lives na sa tingin natin ay para bagang hindi naman end of the world. Siyempre, may mga crisis din na dadaanan tayo, problems, so on and so forth. Ang naging disposition dito ni David is the disposition of humility, that he is in need of God. So yun din yung sinasabi na kailangan natin, sabi mo nga dun sa, yung pangalawang word mo today, yung sabi mo sa Proverbs 3, 1 hanggang 5. Pero doon sa 3, yung pagtitiwala, di ba, sabi mo? Yun yung mga kapatid na trust in the Lord with all your heart, never rely on what you think you know, remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. So, di ba, binigyan ka nga ng wisdom ni Lord na huwag maging stagnant. Eto nga, di ba, ang dami naganap sa buhay mo, naging creative pa. Yes. Amen. Meron lang akong gugunitain sa iyo. Di ba dati sabi mo, ang iyong expenses ay ganito, pero nagulat ka sa ganitong pangyayari. Sabi nga ni Sister Vivian, marami pala nagbayad ng mga utang. Would you like to share kung anong milagro yan? Oo, ito naman nangyari sa ganito, no. Nung nag-lockdown nga, siyempre nagsarado naman kami. Ang nangyayari, nawalan kami ng parang revenue. Pero ang advantage naman, nagbabayad naman yung aming mga client. Kaya nagkaroon kami ng savings. Oo, kaya yan, naka-save kami. Then, talagang ginagamit namin yan kung saan man namin gagamitin ng maayos. Kaya ito, nakapagpatuloy tayo ng pagpagawa kasi yung ating funding ay tama naman. Ayan. So, parang pag inisip mo, si Lord ang nag-orchestrate in spite dun sa, in the midst of, sa tingin mo parang merong mga times of turbulence or troubles or meron mang mga parang di ka nais-nais sa nangyayari sa ating buhay. But Proverbs 3, 5, and 6 na let us trust the Lord, believe the Lord na siya ang gagawa sa lahat ng nagmamahal sa kanya, hindi niya pababayaan. Di ba, Brother Burns? Amen. Amen. Alam mo, Brother Burns, may nag-say niya, ang bilis ng mga oras, 30 minutes na ba? Hallelujah. Wala pa. Hindi ko nakita. Sabi ko kasi kay Brother Boots, bigyan mo ako ng signal pag 5 minutes na. Biglang may signal, kala ko 5 minutes na. Hindi pa pala. Pwede pa. Brother Burns, yung word for today mo, pakibasa mo nga, yung especially yung 1 to 2. Mga kapatid, ito, ang day 298.
198. Tinitingnan ko si Brother Bernie, siguro inip na sa bahay niya. Una, sinusundan ko, day 60, day 70, day 100, 120, 298 na pala. 298 na ito. O ano yung pag 298 mo? Ito, basahin ko sa Tagalog para maunawaan natin. Ito, Proverbs 3, 1-5. Anak ko, Ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas mo sa iyong iliig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kilalanin ka ng mga tao. Ayan, Pastor. Grabe. Alam mo, Brother Bernie, meron diyang pangako eh. Nakita mo ba yung pangako kapag ang aral ni Lord ay inilagay mo sa puso? Kinukwintas pa sa leeg, Oo. So, Brother Burns, alam ko na sa bawat kayong family, inuukit sa isipan at sa puso na yung salita ng Diyos. Mga kapatid, Brother Burns, tignan mo dito yung pangako. Nakita mo ba yung tatlo? Sabi rito, Brother Burns, tignan mo sa verse 2. Ang buhay mo, araw mo'y tumatagal, humahaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Ayan. Kamusta ba yung spiritual na kasaganaan mo ngayon? Would you like to share to our fellow brothers and sisters? Kasi yung kasaganaan dito ay hindi lang naman sa material na bagay, kasi si Brother Bernie at marami sa atin. Ako siguro, Brother Burns, isa lang na recently, di ba tayo almost every day, glory to God, by the grace of God, nagamit ni Lord ang ganitong pagkakataon para mapabilis ang propagation of the gospel. Di ba sabi mo nga, sige, magpapalagay ako ng tower ganito, kasi ang heart's desire mo rin, sabi mo, baka record para mas maabot pa yung mga iba. Di ba? Yan ba yung iniisip mo na hindi naman pansarili mo, di ba? That is a spirit. What else that the Lord laid in your heart? Amen. Recently, yung spiritual blessing, ano ba yung natanggap mo recently? Okay. Siyempre, nagkaroon ako ng maraming word of God na kung saan lumalakas yung aking pananampalataya sa Panginoon. Lagi akong kinakausap niya kasi wala ka namang masyadong ginagawa sa labas. So kinakausap ka niya lagi sa loob kasi lagi ka nasa bahay lang eh. Kung hindi ako pumupunta dito, nasa bahay ka lang. So anong gagawin mo sa bahay? Mahirap naman ang magluto, tataba tayo. Diba? Kaya magbasa ka ng Word of God, tumataba yung espiritu mo. Amen. Hindi kong katawan. Pag nagluto tayo ng nagluto, katawan yung tataba. Kung magbasa ka lang ng Word of God, tataba yung ating spiritual life. So, yun ang nagagawa sa akin. Dumadami habang ang dami ko na palang word araw-araw. Kaya, yun, tuwang-tuwa yung ating napapakain mo ng maraming word of God. Kaya tuwang-tuwa yung spiritual life mo. Kaya sabi ko, thank you Lord, dahil nagkaroon din ako nakapag-meditate ako ng ganitong lugar na makikita mo kasi ako pag nagpipray, talaga, yung dama mo, ang pinagdarasal mo, nasasagot niya, nakikita mo, mabivisualize mo kung ano yung ginawa sa buhay mo at yung mga iniisip mo, nalaganap. Ibig sabihin, ito kailangan ko. Maya-maya, nandyan ka agad, papadalhan ka niya ng mga tao na tutulong sa'yo. Kasi tama yung vision mo, tama yung plano mo. Pag tama yung plano mo, si Lord gagawa ng paraan, makakarating sa'yo kung ano yung kailangan mo. Bigla ka na lang pupunta, ako kailangan ko ng engineer, nandyan ka agad. Kailangan ko ng architect na para nandyan ka agad. Kailangan ko ng funding, nandyan ka agad. No?
nandiyan ka agad, Sister Vivian, magkano pa kailangan mo? Ganyan. So, oo, sabi ko, hindi ko na, hindi ko na muna masyado kailangan. Umuulan pa eh. Diba? So, ganon kaagad. Kaya, tuwan-tuwa ako kasi, ang prayer ko, alam ng Diyos na kailangan ko. Hindi ako nagpipray kasi na hindi ko kailangan. Aanuhin ko naman yun. Hindi ko naman kailangan. Sabi ko, kailangan matapos. Kasi may time. Sabi ko, tama-tama habang wala akong masyadong ginagawa sa business, ito naman business naman to, pero it's another project. Kaya, thank you Lord dahil yung aking paggawa, hindi lang yung na-develop yung project, kundi na-develop pati yung spiritual life ko, yung nagkaroon ako ng pagkakataon na nakausap ko ang Panginoon sa ganitong lugar. Pag nakausap mo kasi ang Panginoon sa ganitong lugar, parang nasa bundok ka, tapos parang andali niyang sumagot. At saka nakikita niya yung tanawin na maganda. Kasi pag maganda ang puso mo, maganda ang tanawin mo, maganda rin ang resulta, maganda rin ang pagkaloob sa'yo ng Diyos. No? So, maganda lahat, wala kang maitapon at saka hindi ka bugnutin. Kasi kahit COVID, nakangiti ka kasi puro magaganda yung nakikita mo. Natutupad ang plano mo. Natutupad yung pinagkaloob sa'yo. Yung kalooban niya, sinusunod mo. Parang maganda lahat, positive lahat. Hindi yung positive na COVID. Yung positive yung result ng, kasi pag sinabing positive, natatakot sila. Ito positive na si Lord ay gumagabay sa'yo. Kasi dama mo ang Panginoon sa lugar pa lang. Dama mo. Sa entrance pa nga lang, dama mo na eh. Pagdating mo dito, makita mo yung Banahaw sa likod natin. Mount Banahaw yan. Buhay na buhay. Ano yan? Mystic Mountain. Ba? Parang religious. Daming mga pumupunta dyan. Ngayon, meron diyang, pupunta ka sa lugar nito, pangalan. Pupunta ka dito, ang kilala lang nila yung kamay ni Jesus. Pag sa unahan pa, Via Maria, Mother of Jesus. Pinagkaloob sa akin ng Panginoon, wala silang Heart of Jesus. Kaya dito, linagay natin yung Heart of Jesus. Nasa Pilgrim's Dream. Oo. Kaya yan nandyan. Yung signature natin, anong pupuntahan mo sa Pilgrim's Dream? Nandoon nakalagay ang Heart of Jesus. Napakalaking heart. Nasa bundok nakalagay. Itali sa liig. Di ba? Yung wag mo akong kalimutan salita mo, itali mo ito sa akin man itatak mo sa bundok. Amen. Yung heart ko. Oo. Kasi kung saan yung heart mo, nandoon naman yung kayamanan mo. Di ba? Brother Burns, meron akong doon sa, hindi ko alam kung 198 yun o 97, na meron kang pinost. At naitanong ko sa iyo kung bakit mo na-post. Gusto mong gunitain ko sa iyo? Ano ba yun? Yung sabi mo, yung Psalms 121, di ba? Naalala mo? Di ba yung, may kanta tayo dyan eh. Ewan ko kung matatandaan mo. Isang line lang. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. Siguro it was 2 months ago, di ba? Walang ano-ano, parang di ba parang sabi ko, kain tayo, something like that. Kaso hindi ka naman makakalabas. Sabi mo, hindi, dito na lang, may occasion. That was the time na tinanong kita, dahil sabi mo, sa bundok, malapit na ang langit. You remember yung ba yung sinasabi mo sa mga bundok na where will my help come from? Di ba naalala mo? Tas medyo doon sa sala mo, habang merong ginagawa na si Sister Ria, di ba kanta tayo ng kanta? Yes. Yung ba yung panahon na para bagang meron kaming blessing si Elsie? Na-remember na? Parang 198 o 100. Na-remember ko yung sabi mo sa bundok. Kaya halos nung COVID, parang nandito ba kayo? Dito na parang bang Zoom na lang doon sa opisina. Tama. Kasi yung sabi mo nga, nakaka-meditate ka sa bundok. Parang sa Bible din, di ba? Yung sa Transfiguration, nandun si Lord, nandun yung disciples. Parang ayaw na nilang bumaba doon sa baba. Sabi, dito na lang tayo sa bundok. Tama. That was your, sinasabi mo nga, ngayon nga, parang ayaw mo na kami pauwi. Ilang araw na kami dito. Yes, Sabi mo, hindi, dito na lang tayo, dito. Parang ayaw mo nang makibaba doon. Ayan na nga, totoong 5 minutes na. Okay. Brother Burns. So, yun na nga.
Hindi, kantahin muna natin to. Then final words, yung I look to the mountain. Naalala ko yan eh. Ito. Hallelujah mga kapatid ha. Ay, awitin namin. Brother Birds, tapos mo dito. Ayan. Dito. Ito na. I look to the mountains. Where will my help comes from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. He will let you fall. Your protector is always away. Where will my help come from? It will come from the Lord. O mga kapatid, ang tulong natin kay Lord. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Hi, thank you Lord. Napakanta kami sa Thank you, glory of Lord. God. Glory Brother to God. Birds, Ay, final message. final message. Amen. Okay. Ikaw na, Brother Birds. Okay, thank Hallelujah. you Lord sa napakagandang panahon sa ngayon. Malamig talaga, 'di ba? Kaya naka-jacket kami ni Pastor kasi malamig yung pinagkaloob sa amin ng Panginoon ngayon. Pero nag-aalab yung puso namin sa init, 'di ba? Kay Lord. Kaya thank you Lord at maraming salamat mga kapatid at nagkita rin tayo sa lugar na ito. One day, invite ko kayo lahat dito, 'di ba? Kung magkasya tayo lahat. Kasya. Kasya lahat. Kakasya Oo. lahat. Amen. Okay, at ipakita ng Panginoon kung napakagandang lugar na ito. Yung klima niya, napakalamig. Yung tanawin, scenery ng lugar, bundok. So nandito para kang nasa Europe. Hindi ka na kailangan pumunta pa sa ibang lugar. Nandito sa Pilipinas yung kayamanan kasi nandito si Lord sa atin. Kaya pag nandito ka, napakalapit mo kay Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Mayroon pa tong part 2, part 3 mga kapatid. Pero sa pagkakataong ito ay samantalahin ko na rin, Brother Birds, na glory Yes, to God Pastor. for sharing your blessings sa Thank you, Comfy Lord. Thank you, family. Lord. And I know that all of us will be here yung ating mga sa susunod na panahon. So again, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Thank you, Jesus. Brother Bernie, thank you, Thank Lord. you, Lord. Glory to God. Amen. 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 Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.